Welcome back sa ating channel mga Itechi Warrior. Excited ba ang lahat in today's video? O talaga naman, balikan natin ang ating credit report. Sa balita ko, itong si Lista PH, yes, yung Lista app, pwede mo na palang i-access ang credit report mo coming from TransUnion. So, hindi lang pala sa CIBI, meron na din pala silang TransUnion, ang Lista app. Alamin natin ang mga kaganapan sa Chika Bam Boom na Itechi Warrior. But before we proceed mga Mima, mag-subscribe ka naman. At click the notification bell para every time magkakaroon tayo ng magandang video review. At of course, yung mga pag-giveaway natin. O congratulations sa nanalo ng ating giveaway, mga Mima. Nakakaloka. Makakatanggap siya ng 500 peso Gcash. Malay mo, baka isa ka na sa mga mananalo din ng next giveaway natin. Kaya naman, mag-follow ka na rin sa aking TikTok and Facebook account. Kasi doon tayo maaura ng bonggang-bongga. Okay, ito na nga. Eto na naman siya. May biglang sumulpot na naman mga Mima. Jutangera, pasok! No. Diba? Kita nyo naman kung gaano ka-energetic si Madam Jutangera pagdating sa mga utangan. Diba nakakaloka? So anyways, lagi akong sinasabi sa inyo, bago kayo jumutang, of course, maging responsable tayo. At part ng pagiging responsableng jutangera is, of course, alamin natin ang kanilang terms and conditions. Kapag jujutang tayo, mapalegit man or mga ano yan, mga bangko, di ba? Kailangan alamin mo lahat ng fees, charges, mga kaakibat ng pagjujutang GNMS para hindi kayo magsisi sa bandang huli. And of course, pay on time mga Mima. Yun lang naman ang very important reminders ko sa isang responsableng jutangerang katulad ninyo. O, di ba? Taray! So, eto na nga, puntahan na natin agad si Lista, mga Mima. So, eto yung app ni Lista. You can download via Play Store at saka sa App Store. So, available siya both platforms. Okay. So, walang dahilan para hindi kayo makapag-check ng credit report nyo sa Lista. Pasadahan muna natin ng saglit lang itong kung ano ba ang credit score, Mima. What is the credit score of the average Filipino? Lahat tayo may credit score at mas lalong may pag-asang pataasin ito, sabi niya. Sa Pilipinas, mahalaga ang credit score para malaman kung gaano ka credit worthy, di ba? At kung gaano kadaling makakuha ng loan o credit card. Pero sa kabila ng kahalagahan nito, marami pa rin ang hindi nakakaintindi ng kanilang credit score. Yung mga credit scores nyo, Mima. Marami na tayong vlog about credit scores, credit report, at chuchuchu. Panuorin nyo, balikan nyo yung mga video na yon kasi nga napakahalaga din talaga na magkaroon tayo ng knowledge or kaalaman. Diba, sa patungkol dito sa mga credit report, credit history, credit score, credit alindog, kung anik-anik pang credit na yan. Para hindi tayo nagmumukhang engot. Charot! Kaya madalas nakakaligtaan nila itong bantayan. Ayun. So, kailangan talaga bantayan natin ang ating credit score. Yung pagjutang-jutang natin, dahan-dahan lang. Huwag basta-basta jutang ng jutang na lang. As of August 2024, ayon sa data na inireport ng CIBI, isa sa mga credit bureau, ang CIBI, karamihan ng users sa Lista app ay nasa very bad. Nasa 300 to 599 range ng credit score. Ibig sabihin, maraming Pilipino ang nasa alanganing sitwasyon pagdating sa kanilang credit worthiness. Kaya pala lagi tayong decline, di ba? Bakit nga ba maraming Pilipino ang may mababang credit score? Ito na nga. Lack of financial literacy, o di ba? Ayon sa isang survey ng BSP noong
2019, 71% ng adult Filipinos ay walang access sa mga bangko. 'Di ba? Let alone which limits their experience with formal financial products like credit cards and loans. 'Di ba? Dahil dito maraming hindi alam kung paano mag-manage ng kanilang utang at credit score. 'Di ba? Pangalawa, high debt levels o marami kayong utang, sunod-sunod dito magkakasabay. Maraming Pilipino ang nahihirapan sa pagbabayad ng utang dahil sa mataas na interest ng credit cards at loan. Dagdag pa rito, patuloy silang umaasa sa mga informal lending practices tulad ng 5-6 ay yung mga ola-ola na yan na mas lalong nagpapahirap din sa pag-manage ng utang dahil sa sobrang taas ng interest nito, o di ba? Tapos, pangatlo yung unstable income sources. So maraming Filipino workers lalo na mga nasa informal sector ang walang stable na kita. Kapag walang sapat na kita, nahihirapan silang magbayad ng utang on time na nagre-resulta sa mas mababang credit score. Di ba kita nyo yung mga kadahilan ng ito? So napakahalaga talaga na bantayan natin ang ating credit alindog. So ito na nga, as you can see, TransUnion and CIBI credit reports, do I need both? So kailangan nyo ba both? For me oo, kailangan ko siya both kasi may mga entities, yung mga ibang lender like bangko na wala dun sa isa pero nandun sa isa. Nabanggit ko na to dati sa inyo, itong si RCBC credit card ko, itong si RCBC Bank, nandun siya sa TransUnion ko. Nakikita ko sa credit report ko sa TransUnion pero wala siya sa CIBI. 'Di ba? Kagaya nung HSBC din, nandun siya sa TransUnion ko pero wala din siya sa CIBI. So kailangan mo talaga both for me based on my opinion. Meron ding instances na yung isa like for example home credit, nandun sila pareho sa TransUnion at saka sa CIBI. So depende kung ano yung partner ng bangko na credit bureau. So i-check nyo mabuti yan. Kaya napakalaga na pareho kailangan. For me. Ewan ko na lang sa inyo. Okay, dito tayo. So your credit score and report, kasi nakakuha na ako ng credit score and report ko dito mismo sa lista through CIBI naman siya, nagbayad ako. Actually naka-promo naka-promo before yung lista, pero ngayon nasa regular fee na siya. So i-check natin, request natin. Kasi may TransUnion, i-check na natin kung ano na ba, baka nandun pa rin yung mga iba kong jutang kasi kaya hindi tayo kaya hindi tayo na-approve sa mga pautangan, di ba? At napaka-importante mag-check talaga ng credit score, credit report mo, para makita nyo talaga tita. Kasi may mga OLA, kung may mga OLA kayo, yung mga fly-by-night na mga OLA, alam nyo naman, may mga ibang OLA dyan na-accredited as submitting entity sa CIC, tita. So, pwede nyong i-check, kumuha kayo ng credit score nyo para malaman nyo kung nandun siya sa credit report nyo, kung nagpapasa ba talaga siya o hindi. Malamang nagpapasa yan, nagsasubmit yan ng payment history ninyo. Kung si OLA number 1, delayed kayo lagi at hindi kayo nagbabayad, marami na kayong delayed. Diba? Ginajaras-jaras na kayo ng bongga. Tapos, si OLA number 2, ganun din. Hindi kayo nagbabayad ng on time. Dahil nga sa, alam nyo na, sitwasyon nyo napakataas ng interest at saka talagang dinededmatology nyo na kasi nga dahil sobrang harassment ang nararanasan ninyo. Kaya i-check nyo lagi yan. Pwedeng bumagsak yung credit score ninyo, kaya lagi kayo nare-reject sa mga utangan, kapag nag-a-apply kayo ng ibang utang, di ba? So i-check nyo mabuti, kaya napaka-important talaga i-monitor ninyo yung credit report ninyo, mga mema. So ito na, i-check ko na. Nakita nyo TransUnion, no credit score, know your latest score. So magre-request tayo ngayon. Tapos may sinasabi dito, no record, no charge. Sabi niya, get your credit score for a fee ranging from 149 pesos to 349 only if you have a record. Unlock crucial info and get ahead. So magre-request tayo. Request now. Ay, ito na. So syempre meron silang disclosure na ganito. Use your camera. Siguro kailangan natin mag-selfie. Tignan natin. To help us confirm who you are and prevent any kind of fraud, Lista requires access to your camera and images. We capture and transmit the data you submit to a third-party eKYC service to verify your identity and liveliness for the credit report and score feature. Okay. So, igagrant natin yan. Okay yan sa akin. Agree! Ay, eto na. Know your credit score for 300
349 pesos dito. Unlock your full credit. Sige, unlock natin. By continue, agree ako. Kasi okay naman. So, ito siya, tita. What's in it for you? Bakit kailangan natin i-access yung credit score? So, ito na nga. Access your score at your fingers. Payment history, you can track record of your credit payments. Tapos, yung credit utilization nyo. You will know how much credit you're using, mga ganon. Tapos yung credit history, the time your accounts have been active, mga ganon. So, makikita mo talaga. So, sabi ko nga sa yung E2 mo, di ba? Hindi ko pa nababayaran hanggang ngayon. So, laging nagsasubmit yan sa CIC. Kaya lagi akong lagapak sa credit score kasi siya yung pinakamalaking percentage kung bakit bumabagsak ang aking credit score. Itong si E2 mo. Laging nagsasubmit. Under siya ni A&D Financing. Pero isi-settle ko siya siguro next month. Nag-iipon pa ako ng budget. 5,000 lang naman yun. Di ba? Nakakaloka. Hindi ko pa mabayaran. Anyways, ibang usapan na yan. So anyways, dito, account mix. Keep tabs on the types of credit accounts you have. So yung mga, kung may mga jutang ka sa... Kung may mga car loan ka, home loan, magpapakita kung may mga credit card ka, tapos personal loan, mga, ang tawag dito, yung short-term loan, makikita mo doon, mga mixed account yung tawag doon. Tapos yung credit score, so ito na, 3-digit number siya, evaluating how you manage debt. So, nag-range siya from 300 to 800, mga 300 as the lowest na credit score, pinaka-poor na yata yun. Correct me if I'm wrong. Tapos, pinaka-highest na sa 850 if I'm not mistaken. So, ano yun natin yan? What can credit report do for you? So, eto na nga. Be scam free. So, of course, you can spot anything fishy to keep your credit info secure. So, kung may mga nakikita kang mga mali-maling impormasyon, like yung address, may mga dadagdag na address na hindi mo namang kilala, yung address na yun, hindi familiar sa'yo, di ba? Baka malamang may gumamit na ng pangalan mo or address mo. Kaya i-check nyo mabuti. Napaka-importanteng i-monitor at busisihin ang laman ng credit report ninyo. Kasi meron akong ganyan dati di ba? Meron address doon sa CIBI credit report ko na hindi naman familiar sa akin at never akong tumira doon. Sabi ko, bakit nandito to? Parang nasa Laguna yata yun. Somewhere. Tapos, nandun siya. Dinispute ko yun sa CIC. Ewan ko lang kung nalinis na nila. Tapos, you can track your progress, see how you're doing, credit-wise, mga. And then, make better choices, of course. Get insights on more loans and credit cards at lower rate. The higher your credit score, the lower the interest rate na pwedeng i-offer sa inyo ng mga lender or mga bangko. Yun yung kagandahan mo. Okay, what can a good credit score do for you? So, ito na, get better deals. Sabi ko sa inyo, kapag mataas ang credit score nyo, 850, 750, or 700, mas makakakuha ka ng low interest rate sa mga credit card na ina-applyan mo at mga loans din. Like, mga car loans, home loans, and, you know, yung mga flexible loans. More credit choices. A strong credit score means access to more credit options. So, mas marami kang, biyayang matatanggap. Or deals, di ba? Mga promos, mga ganitong, mga low interest rates na offers. Pwede mo matanggap. The higher the credit score, the more chances of winning. Mga ganon. Improve your score. Unlock credit tips and insights to plan ahead. Okay, proceed na tayo. Para ma-check na natin. Connecting with TransUnion na. Ayan. Okay. Kakaloka, di ba? Para tayo nag-a-apply ng... Ayan na siya. Okay. Nag-send siya ng OTP sa aking number. Which is dito, oh. Ayan. 381-8489. 381-8489. Oh, di ba? Taray. Okay. Verify your records na. Okay, so... You would like to check if you have an existing record before you proceed. Meron, syempre, may TransUnion na ako eh. So, ngayon, i-verify ko lang dyan, lalagay ko lang yung impormasyon ko. Ayan, so na-confirm ko na yung detalye. Ito na. So, TransUnion, we found your record. So, yes, talaga, may record naman talaga ako. Proceed na tayo. Ay, ito na. We found your score and credit report. You'll need to make a purchase to view the full details. So, yun na nga. Magbabayad tayo. This payment is for one-time use only. One TransUnion credit score request. Okay. So, 349 pesos siya. Oh. Sige na nga. Iano na natin. Okay. So, ito siya, oh. Ibabaylaboom na natin. So, i-Gcash ko na lang siya. Gcash ba?
Hindi. Okay, so ito na nga. Ibabaylabum ko na. Bye. Okay, processing na daw siya. Okay. Through ano siya. Wait a minute. Yes. Ayan. Payment successful. Ayan na siya. Nakuha na ni Gcash ko. Verifying your payment. Payment successful na siya. So, proceed ulit. Okay, ganun na siya kadali. Alright. Let's see. Baka makita natin na naman dito. Baka makita na naman natin si dito. Sino ba yan? Allow Lista to take record video. Sige, allow natin. Baka kailangan mag-selfie tayo. Verify your identity. It should take a few minutes. Use your device to take photo of your identity document. Start verification. Ay, kailangan pa to. Kailangan pa maglagay ulit tayo ng So, yeah. Choose your document, accepted documents, driver's license, identity card, like passport, or UMID, PhilSys. Kukunin ko lang yung ID ko. Tatayo pa ako, hindi sinabi kanina. Charis. O, diba? Ayan, that's all we need to start verifying your identity. Tapos, walang close. Asan yung next? Wala siyang next. Yun na yun. Okay. Bakit walang next? So, ano mangyayari? Diba? Okay, binak ko siya. That's all we need to start. Your credit report should be ready na bit. Sabi niya, continue. Check natin. TransUnion, nasaan ka? Yung CIBI ko very bad o 520 pa. Wala, continue natin. Sit tight, we're preparing your credit report. Your TransUnion credit report will be downloaded as a PDF on your device once it's ready. Kailan siya magiging ready? Akala ko ready na. So, ito, i-check muna natin to. TransUnion scoring guide. So, 840 to 950, very low risk. Kasi, ayan yung, yan yung pinakamataas na score talaga ng credit score. So, pinakamababa yung nagre-red o yung namumula. 300 to 640, very high risk. Okay. So, tignan natin yung sa akin, no? Dun sa CIBI, hindi ko pa na-update. Di pa ako nakakakuha. Pero 520 ang aking score dyan. So, meaning, very bad. Karoka. So, kailan siya magiging available? Yung ko. Wala pa, Akala ko naman agad-agad siya nandyan na. Anyways, balitaan nyo nga ako kung nakapag-try na kayong kumuha ng list ng TransUnion credit report nyo sa Lista app. So, babalitaan ko kayo kung nakuha ko na, no? Yung TransUnion credit report ko. Anyways, maraming salamat mga Mima for tuning in again. Don't forget to subscribe, click the notification bell para every time na magkakaroon tayo ng mga ganitong video review. Kayong unang maaabot na ng Chika Bamba. Pa-share and comment naman sa mga nakapag-try ng kumuha ng kanilang credit report. And thank you. Re-refresh nga ulit natin. Wala pa sit tight daw. Ay, meron na. Di ba nakita nyo? Meron na siya. Your credit score and report. Download report. Ayan, please wait. Nagda-download na siya. Ayan. Your report is now ready for download. Download your report and save it to your folder. Make sure to do this before it expires in 24 hours. Ayan na siya. Ayan na! The file is protected. Anong password? Okay. So, sabi niya, you may open it by entering your date of birth in this format. So, yung year, month, and day. Ayan, nabuksan ko na. Ay, ito na. Hala, tignan natin. Ay, tama naman yung aking name. Kompleto. Okay. Ayan siya. Ha? Civil status ko, divorce. Divorce separated. Hindi nga ako kinasal. Hala, kakaloka, may divorce and separated talaga. Nationality, Filipino. Bakit divorce separated?
No, Okay. no. Aha. Nasaan na yung mga loans ko? Education. Maya Bank. Ay, may Maya Bank dito. May Maya Bank. Nagsasabi talaga si Maya Bank. Kasi may Maya Credit. Robinsons Bank, meron din. Cleanos ko na yan. Binayaran ko na yan. Tapos may sinasabi pang outstanding. Oh, close na yan. Wait lang, kukuha ko ng ano ko. Certificate of full payment. Bank Card Inc. Ano tong Bank Card Inc? Hindi ko kilala to ah. May Robinson. CIMB. Ayan, nandyan pa rin siya. HSBC, nandyan. Close ko na yan. Ayan o, close accounts. Tapos, Union Bank. May account ba ako sa Union Bank? Wala! Oh, no! Pero bakit close na yan? Closed. Nakajutang ba ako? Ayan, basta wait lang. Ano ko muna to. Babasahin ko ng bonggang-bongga. I-check ko. Ay, ang credit score ko 693. Yan yung score ko sa TransUnion 693, Mima. 693. So, anong ibig sabihin ng 693? Okay. Ay, high risk. Poor pa rin siya. Kaloka. Anyways. Yun lang. At least nakita na natin agad. Okay, yun lang, Mami. Bye.